Umani ng samut-saring reaksyon ang SONA ni PBBM mula sa mga Pinoy abroad. Alamin natin ang naging saloobin ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa The Hague, Netherlands. Naroon para sa kanyang agenda report si Rocky Ignacio ng Abante Radyo. Rocky, go ahead. Yes, magandang tanghali sa iyo, Pinky. Tama ka, iba't ibang opinyon ang nakuha natin mula sa mga Pilipino dito sa Netherlands at maging sa iba pang panig ng Europa na nagtungo dito sa The Hague para pumunta dito sa tinatawag nilang Duterte Street. Malapit ito sa detention facility kung saan nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanila, hindi na sila nagulat kung bakit hindi na isama sa SONA ng Pangulo ang issue ng impeachment case at maging sa ICC mula dito sa pamilya Duterte. Pero ang hangad nila sana ay makita pa rin ang Pilipinas na nagkakaisa. Naging emotional pa ang iba dahil sa hanggang ngayon ay para tila daw na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Narito ang report. Mula United Kingdom, nagtungo sila sa The Hague, Netherlands para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Pwede naman yun sabihin lahat ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pwede yan sabihin lahat ng mga gusto niyang sabihin kasi siya naman talagang Pangulo natin. Pero ang point doon, dapat isipin niya lagi yung best interest ng Pilipinas. Hindi yung political, it's like left, right. Isipin niya lahat ang mga tao lagi. Kung may personal man silang ng mga Duterte, pero ang point doon, kawawang mga Pilipino, just in case. Naging emotional naman si Edwin Baho, taga-UK at tubong Cagayan de Oro nang bumisita sa kauna-unang pagkakataon sa tinaguriang Duterte Street. Huwag na tayo magbulag-bulagan. Kasi ang totoo yan, lahat ng mga majority, lahat ng mga Pilipino talaga, nasaktan sa pagkakakulong dito kay Tatay Ligo. Hindi na rin napigilan na ilabas ang pagkainis maging kay PNP Chief Nicolas Torre III. Masyado kang show off. Show off ka masyado. Talaga pinatulan mo yung mga, ano ba yung tingin namin sa'yo noon, okay yan kasi ginagawa lang niya yung head of niya yan, boss niya, parang gano'n, si BBM. Okay lang yan, natural yun. Pero yung ginagawa mo yun, anong sa tingin mong mo, pinaglalaban mo dyan, ano yun, show off. Naniniwala naman si Wilfred Cruz na tila iniiwasan talaga ng administrasyon na pag-usapan ng issue ng pamilya Duterte. Dapat talaga dinanggit yun, kaso hindi. So sila kasi ang nangunguna ngayon Sila ang nakaupo, so wala tayong magagawa doon. Pero may hangganan naman ng lahat May hangganan, may katapusan. Kaya si Pangulong President Duterte, natatapos din ang lahat. May katapusan din to. Makakauwi din siya. Sa kabila nito, hangad pa rin nila ang tagumpay ng Marcos administration na ibangon ng bansa mula sa kahirapan. Dapat unahin nila yung mga Pilipino na naghihirap. Kaming mga nasa ibang bansa, okay kami, sabihin natin okay kami. Pero yung nasa Pilipinas, mga pamilya namin, naiwan lahat doon. Ibig sabihin nun, look after nila yung mga Pilipino kasi nag-iisa lang yung Pilipinas natin Wala nang ibang bahay ang mga kapwa natin Pilipino. So dapat magtulungan tayo. Samantala, Pinky, nakausap natin ang ilang ating mga kababayan dito sa Netherlands kasi more than 130 days na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nandalhin dito sa ICC detention facility. Para sa kanila, pag nagkaroon sila ng pagkakataon o maging pagkatapos ng kanilang mga trabaho ay tutuloy pa rin sila dito sa Duterte Street para ipakita ang suporta sa dating Pangulo at syempre pag-welcome, sila daw nagwe-welcome sa mga Pilipino nga pumupunta dito para bisitahin o makita itong lugar na tinatawag nilang Duterte Street. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Rocky Ignacio ng Abante Radyo Live mula sa The Hague, Netherlands.